Kilalanin natin ang isang mapagmahal na ina at asawa na ipakikitang kayang pagsabayin na abutin ang iyong pangarap habang inaalagaan ang iyong pamilya. Yan ang kwento ni Joy Santos, isang proud nanay sa kanyang 3 anak at isa ring proud ALS graduate at the age of 51. Ngayon, may bachelor's degree na siya sa education at nakapagtapos bilang magna cum laude. Hindi hadlang ang edad sa taong nais matupad ang pangarap. Alamin pa natin ang kwento ni Nanay Joy na nag-uumapaw rin sa Joy dito sa KKB, Kwentong Kabarangay. Ang saya! Eto na! Board passer, magna cum laude. Oo, diba? Nakagraduate at 51 years old. Oo. Achiever na, achiever. Achiever siya. Oo. Magandang umaga sa iyo, Nanay Joy Santos. Palakpakan naman natin. Good morning po. Good morning po. Good Ayun morning pala, po. Mami Joy, bati ka naman sa ating mga kabarangay. So, good morning po sa ating lahat, lalo na po sa mga taga-barangay po namin. Yan! Naku, unang-una na nating itanong, bakit ho nahuli kayo ng pagpupursige ng inyong pag-aaral? High school dropout po kasi ako. Okay po. Dahil nga po, ang nagsusuporta lang po sa akin single mom. Oo. Tapos, ang nagpapaaral po sa akin isang foundation. Tapos yung foundation po na yun, parang kinulang na po sila ng mga sponsor. Oo. So, alam ko po, hindi na ako mapagtatapos ng college ng, ng nanay ko. Kaya po, nag-drop na lang po ako at nagtrabaho. Ang kamangha-mangha rito, hindi natin nilalahat, love, no? Ang iba, kapag nag-drop out, ayun na, magano ng trabaho, Parang katapusan na. roadblock na yun para sa kanila. Yes. Pero kay Mami, hindi lang isang beses, 2 beses na nag-drop out dahil nga Yeah. kinapos sila, di ba, sa Correct, pag-aaral. correct. Pero nagpursige. Anong ginawa mo po para po May tuloy. malabanan yung pagiging drop out? Mabura ang label na drop out ka po. Nung po kasi hindi po nawala yung pangarap ko na yun na makatapos po ng pag-aaral. Kaya po nung yung mga anak ko po nakatapos na yung isa, sabi ko parang time na ako naman ang magtapos. At ano po ang dinesisyonan nyo? Ano ang ginawa po ninyo? Dahil nga po drop out ako, para bang perfect timing din ng Panginoon na magkaroon ng alternative learning system. Kaya po, doon po ako nakatapos ng high school. Yan! At Graduate sa itinuloy-tuloy. LS. Oo. Para makapag-college. Correct, Opo. kolehiyo. Ang pinasok mo sa kolehiyo ay education. Yes po. Oo. At pagkatapos po doon, ano ang nangyari sa inyo habang kayo nag-aaral? Ikwento nyo na kahit Habang ilang taon nag-aaral, ka nun. housewife na siya nun. Correct. Opo. Housewife, nanay. O, paano? Hindi po madali yung journey kasi nga po para akong yung student na nagtatrabaho din. Kasi nga po Oo. pag sa umaga, ang hirap po palang pagsabayin yung housewife ka, mom ka, tapos student ka pa rin at the same time. Tapos kasabay mo nag-aaral yung mga anak Yes mo. po, yung dalawa. Yes. Mahirap. Opo. Totoo naman, hindi Oo. madali yun. Pero, Dean's Lister. Ay! Nagkwento mo naman sa akin mula first hanggang 4th year. At magna cum laude ka. Yes po. Okay, eto na, ibigay mo po sa amin. Ano ang mga ginawa mo para ma-achieve mo yung mga yun? Ano lang po talaga focus at saka yung bang ang nakita ko lang po doon, kailangan kung may kailangan gawin na agad. Okay. Yung hindi mapagtatagalin, tapos yung pag kailangan review po talaga. Tapos kung merong kailangang ipasa, mas maaga, mas mainam po. At siya rin po ay board passer. Yes po. Yes. Grabe. Grabe. Kumusta? Yes, my friend. Ano ang nagiging dynamic nyo ngayon sa bahay nung nag-aaral ka, tapos may mga anak ka, di ba? Yes. Nag-aaral din. Tapos kailangan mo maging nanay. Ano nagiging dynamic para sa mga nanay na katulad mo ngayon? So kailangan po talaga ng prayer. Kailangan po talaga ng wisdom, lakas ng Panalangin, katawan. oo. Kasi nga po noon, kailangan kong gumising ng maaga, mag-prepare ng baon namin. And then, kailangan ko pa pong ihatid yung mga anak ko sa school. From Bukawi, tapos pupunta pa ako ng Malolos dahil doon po yung school ko. Talagang mahirap po. And then, pagdating sa bahay, yung gawain naman bahay. Tapos, nung pa lang po ako, pagkatapos po ng lahat ng gawaing bahay, saka ka pala makapagagawa ng mga school works Okay, mo. gusto ko malaman anong klaseng suporta ang binigay sa'yo ng pamilya mo para rin maabot mo yung pangarap mo.
lahat naman po sila supportive, lalo na po yung asawa ko dahil sa lahat ng pangangailangan ko, siya yung nagbibigay. And then, yung mga, mga anak ko, lalo na po nung nag-ship, inabutan po ako ng pandemic eh. Oo nga. So, nung nga nag-ship po yung yung face-to-face class to online class, yung po ang medyo mahirap kasi hindi naman po tayo ganun ka-techy. Correct. Kaya kapag nagkakaproblema ako, buti na lang po yung dalawa kong anak ay online din po, nag-aaral. Kaya kapag may problema, sila po yung natatakbuhan ko, sila yung tumutulong. Dumating ba sa punto, gusto kong malaman kasi sobrang nakaka-pressure doon at nakakapagod yun, my friend, yung ginawa niya. Opo. Dumating ba sa punto na parang, ano ba itong pinagkagawa ko? Dapat, ano ba to? Itutuloy ko pa ba to? May punto ba na dumating ka sa ganon? Or Meron wala, po. gusto mo push? Paano? Meron pong ganon kasi nga minsan 4 na oras lang tulog mo. Mga ganon. Tapos yung mga activities na ginagawa, pakakantahin ka, pasasayawin ka, pag-aarnisin ka, yung lahat ng ganon. Minsan mahirap pero sa tulong po ng Panginoon na kaya at tatapos po talaga. Ano ang nagpupush sa'yo to do it kahit na hirap ka na at pagod ka na? Yung pong goal ko na makatapos. Yun! So ikaw, nagsisimula Opo, sa'yo, opo. hindi dapat sa labas, ikaw Yes ang po. magdedesisyon, Yes po. ikaw ang mapupursige at Yes po. tatanggapin mo, tatayuan mo na gagawin mo yung bagay na yun. Yes. Ganda! Maraming salamat, Maraming nakaka-inspire. salamat! Sobra! Napakagaling! Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!